Magandang gabi, Kaliyat Africans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, happy Monday evening po sa lahat ng mga dito ngayon na nakatambay sa ating YouTube channel. Narito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Kaliyat Africans na maghahatid po sa inyo ng mga latest na happenings, mga latest na update tinggal po sa TVJ and Legit Africans. And for tonight's video nga, ang atin pong pag-uusapan ay pumapatungkol po rito sa kay Aga Mulak na kung saan nakita nga po na ng mga netizens na dati naman up daw pala na may connection po ito kay Ellen. So wala lang, grabe lang po talaga itong si Destiny, Who would have thought na itong si Atasha Mulak pala ay magiging parte po ng EAT show sa programa po ng TVJ. Sabi nga po ng iba ay alam na alam daw talaga nila Aga Mulak, nila Sherlyn Gonzalez kung kanino po nila ipagkakatiwala ang kanila pong anak, which is good po dahil sa tamang kamay ngayon si Atasha. Dahil knowing po ang TVJ, marami na rin po silang napasikat. Kagaya na lamang nila Tony Gonzaga. Kita nyo naman, di ba? Kilalang kilala po na mahusay na host, interviewer, itong si Tony Gonzaga. Hindi lang sa pagiging singer sikat, sa pagiging host, ay talaga namang mamarkahan mo sa the best. Anyway, bukod po dyan mga ka-OG ay atin din po pag-uusapan ang tungkol dito sa inirereklamo ng TVJ laban po dito sa Tape Inc. Na kung saan ay sabi nga po ng mga netizen ay tila naamoy na raw po nila na ang pagkapanalo po ng TVJ. So bakit po kaya mga ka-OG? Pero bago po natin na pag-usapan yan, kung kayo po ay bago lang at isa po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating munting YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button dyan po sa baba para maging updated po kayo sa mga bagong videos po natin na may kinalaman po sa TVJ and Legit Africans. Syempre sa mga suliranin na kanila pong kinakaharap hinggil po dito sa Itbulaga. Basta may kinalaman sa issue po ng TVJ and Itbulaga, sagot na po natin yan. And para naman sa mga masusugid po natin taga-subaybay, ay narito po ang ilan sa mga napili po nating shoutout for today's video. So, shoutout nga po pala dito kay Sir Ferdinand de la Cruz. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Shoutout nga din po pala ng napakalupet dito po kinaginang May Flor Galesio. Ayan, magandang gabi. Shoutout Danzel Washington. Shout out Theodora Suson. Shout out din po pala dito kina Ginang Fane Munoz. Ayan, sabi niya rito, Ma'am Gandara, may kasama po yan sa commercial ng fake bulaga ng mga teleserye ng Jimmy. Hindi lahat yan commercial po. May time nga po minsan halos 2 gap ng commercial nila. Isang 11, isang 27. Nako, ay napakaunti naman po kung 11 lang ang magiging commercial nila. Kasi, kapag kino-compute po natin yung durations ng kanila pong commercial, minsan umaabot ng 10 minutes. 8 minutes, dati nga po ay 5 minutes lang, pero pinagmamalakihan po tayo ng panatiko po ng tape na kung saan ay dumarami na rin daw ang kanilang commercial, kaya hindi daw totoo na kulelat, hindi raw po totoo na mahina ang Itbulaga, na walang nanonood sa Itbulaga. So kung sa 10 minutes po na yon, 11 lang yung commercial, ibig sabihin ay halos nasa 5 minutes kalahati nun ay puro teleserye, ganun po ba yun? Pero syempre wala naman po tayong alam kung may diferensya ba, kung may bayad po ba kapag yung mga teleseryes ang kino-commercial. Pero ayun nga, sabi nga po, sa 10 minutes po, every gap nitong Itbulaga tape na commercial
ay may kasama pong mga teleseries. And konti lang daw minsan talaga ang lumalabas na mga products or TV ads. Anyway, shoutout din po pala dito kay Sir Lips Fernandez. Ayan, maganda rin gabi sa inyo. Gandara, kung pwede lang katibayan ang mga video noong 1979 na wala pang halos ho sa Itbulaga. Itong hukom natin, napakaraming kaartihan. Kung gusto nila matapos agad yan, yung video lang ng 1979 tapos na. At si Iskotong Buboy Betong Paulo puro nag-guest sa bawal judgmental. Kahit i-replayed yung video, guest lang sila doon na paano magiging sila ang Itbulaga. Nako, Sir Lips Fernandez, yan nga rin po ang katanungan na ng ilan pong mga collegiate Darigans natin na kung saan kung pwede nga lang sana, kung pwede nga lang daw sana, katibayan yung first video, kung sino po ang nandoon, kailan dumating ang tapes sa kanila, no question na kung sino raw po ang tunay na Itbulaga. Pero wala talagang hahanap at hahanap pa po ng iba pang mga ebidensya na paramihan yan ng ebidensya kung sino po makakapagpatunay na sila ang totoong may-ari ng Itbulaga. Anyway, mga collegiate Darigans, narito nga po pala ang napansin po ng ilang legit Darigans nung first appearance po ni Atasha Mulak nang siya po ay ipakilala bilang bagong miyembro ng legit Darigans. So, hinggil po ito sa kanyang daddy, na si Aga Mulak, na dati pa naman daw pala na may kaugnayan dito kay Ellen. Sabi nga rito, may connection na pala. Dati pa, sina Aga at Ellen. Ayan, kung makikita po ninyo yung larawan. And then yung nakasulat doon. So, grabe nga daw po yung destiny. Biruin nyo daw po yun. Talagang nakatadhana raw talaga na maging parte po ito ng EAT show. Kasi syempre si Ellen po ang sisterette nitong si Atasha Mulak sa EAT. But anyway, pag-usapan naman po natin mga collegiate Darigans, ito pong tungkol sa inireklamo po ng TVJ laban po dito sa Tape Inc. Na kung saan mainit nga pong pinag-uusapan ngayon sa social media na mukhang malakas daw po ang laban ng TVJ, na mukhang na ayon sa TVJ ang pagkakataon na natila na amoy raw po nila ang victory ng TVJ sa laban pong ito. Kasi meron pong lumabas na balita na kung saan ay pumapabor sa TVJ. Pero agad-agad din naman po itong binasag, Alam niyo na rin po ang tungkol sa balita pong ito. Pero marami po ang naguguluhan, ano daw po kaya ang katotohanan. So siguro kapag may public statement o di kaya ay pagkatapos po ng hearing, malalaman na kung sino po ang aaprubahan ng mga ka-OG, doon natin malalaman. Pero sabi nga po dito, Vincent Buncio inamin sa korte na si Vic Soto talaga ang gumawa ng theme song ng Itbulaga at konti lang ang inputs niya sa kanta. Sa pagpapatuloy ng hearing ng writ of preliminary injunction, isinalang ng Tape Incorporated si Vincent Huang Buncio na nagkiklaim na siya ang nag-compose ng sikat na jingle ng noontime show na Itbulaga na siyang ginamit sa matagal na panahon. Ngunit base sa article na nilabas ng Malaya Business Insight, nagbago aniya ang testimonya ni Vincent nang siya ay makross-examination ni Attorney Enrique de la Cruz na kung saan inamin niya na nagbibigay lang siya ng kaunting input para mapaganda ang jingle at sinabing ang buong kanta ay na-compose talaga ni Vic Soto. Ano ang masasabi nyo
tungkol dito, mga ka-trending. So, ayan isa po itong buod. Nasasabi po nating buod ng isa pong article. So, parang inano lang po niya, nirekwento ang hinggil po dito sa mainit pong pinag-uusapan ngayon sa social media. Well, ngayon may lumabas na po na balita na ito ay pinasinungalingan. Walang katotohanan, sabi doon sa lumabas po na article. Pero yung iba naguguluhan kasi ano raw po ba ang katotohanan? So, alam naman po natin ang Tape Inc. depensa po yan. May katotohanan man po ito o wala, talagang sila po ay dedepensa. Kasi syempre, partido po nila yan. So, magkaalaman po mga ka-legit na records kapag hindi po nagamit ng TVJ ang kanta ng Itbulaga. So, alam na kung ano po ang ibig sabihin. And writ of preliminary injunction pa lamang naman po ito. So, ang importante po ay ang title mapunta po talaga po sa TVJ, yung main case. Kasi yung team song ay kaya naman pong gumawa ng bago ng TVJ. And since si Bossing Vic ang naglapat po ng tono niyan, maaaring gamitin din nila ang tono po ng Itbulaga. So, hindi po tayo malalayo at maliligaw sa original na theme song ng EB. So, kayo po ba, anong inyong say hinggil po dito? Nangangamoy panalo na nga po kaya ang TVG or it's too early para sabihin? Kasi alam naman po natin ang hustisya dito sa Pilipinas. Talagang minsan ang tama na babaluktot. Ang baluktot minsan po ay naitutuwid. Pagalingan lang po talaga ng attorney. So, yun lang po muna ng update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.